Hallelujah. Hallelujah. Magandang araw po. O magandang hapon po, mga kapatid sa pananampalataya o mga kapwa ko. Ito muli si Kuya Dolpo na maghahatid sa inyo ng mabuting balita. Tulad nga po ng lagi kong sinasabi na tayo mga Christian, ito po yung ating gampanin. Ang patuloy na atin na ibahagi ang kalooban ng Amang Diyos. Sapagkat ito yung iniwan ng ating Panginoong Kristo bago po siya pumanik sa kalangitan. Kung mababasa niyo po doon po sa Mateo, sa kahuli-hulihan po ng Mateo sa 28, ano po ang binabanggit doon? At ipangalat nyo nga sa buong kinapal ang kalooban ang mabuting balita at ang sino man sumasampalataya inyong bautismuhan at ituro nyo sa kanila ang mga pinag-uutos. Ito po yung buhay na Kristiyano, mga kapatid ko. Opo, upang hindi po tayo manghina sapagkat kung tayo lulubay dito o sasabihin natin isang araw na lang yan. Ako, ganyan po pagka ako hindi nakababasa o hindi ako nakapananalangin sa araw-araw, talunan po ako. Nagiging talunan po ako. Kung ano-anong mga nai-encounter ko. Paglabas ko sa tahanan, kung ano-anong mga nai-encounter ko na siyang nakapagpapahina ng aking pananampalataya, ng aking pagkilala sa Diyos. Pumapasok po yung kasalanan sa puso ko. Sa isipan ko pumapasok po. Kaya kailangan po tayo mga Kristiyano ay huwag natin tatantanan. Huwag natin tatantanan ang kanyang salita sapagkat ito ang makapagpapalakas sa atin. Kung tayo nagbabasa ng Biblia, nakikipag-usap tayo sa Diyos. Kung tayo nananalangin sa Diyos, ganoon din, nakikipag-usap tayo. Sinasabi natin kung ano yung mga dapat na ibigay sa atin, kung ano yung mga dapat na maging kalakasan natin para tayo ay matugunan niya sa mga pangangailangan natin. Hallelujah! Kaya marami pong Kristiyano ang bumabagsak. Hindi lang po mga ordinaryong Kristiyano ang nakikita ko pong bumabagsak po. Ito po ay yung malalaking kongregasyon na alam ko naman na ito'y ginamit ng Diyos upang makapagtatag, upang ang ebanghelyo o ang gospel ng Diyos ay ma-sharing sa mga taong ito. Subalit, sila po ay nanghina. Natalo po sila ng kapangyarihan ni Satanas. Meron pong dahilan dyan kaya kung bakit sila po ay natalo. Unang-una, nagkulang po sila sa kakadalangin. Kung maaalala nyo po, ang ating Panginoong Kristo ay haharap na po sa mga iskriba o sa mga paraseyo. Bago po siya hinuli o kinapture nitong mga sundalo ng Roman soldiers, nanalangin po muna siya. Nanalangin po siya sapagkat napakabigat ng kanyang dinadala ng kanyang puso. So, nung siya mananalangin, ang nakasama niya po yata ro, kung di ako nagkakamali, si Juan at saka si Pedro o saka si Santiago. Kasi itong tatlong ito lang naman yung talagang malapit lagi sa ating Panginoong Yesus. So, nang ito ay makita niya, ito ay natutulog. Sabi niya, hindi niyo ba ako masasamahan sa kakaunting oras o minuto o segundo upang ako ay inyong masamahan sa pananalangin. May ibig ang Espiritu, subalit mahina ang inyong laman. Sabi ng Panginoong Kristo. Ano ibig sabihin doon sa sinabi ng ating Panginoong Kristo? Ang Espiritu ay may ibig sa ating, dahil itong ating laman o itong ating katawan, ito po yung templo na sinasabi sa Bagong Tipan, ito po yung templo ng Espiritu ng Diyos upang manahan dito.
Subalit kung tayo ay hindi nananalangin sa ating amang Diyos, paano niya tayo pagkakalooban ng Espiritu? Hindi po tayo pagkakalooban ng Espiritu sapagkat natutulog lang po tayo. Pagdating ng mga trial, temptation, prosecution, ano nangyayari sa tao pagka walang Espiritu, kapangyarihan ng Espiritu? Kapag ka nagkaroon kayo ng Espiritu, meron kayong kapangyarihan. Kasi ito yung lumalaban. Espiritu versus Espiritu. Espiritu ng sanlibutan at Espiritu ng Diyos. Sana maunawaan po natin yan. Hindi lang po yan. Tayo magagaling mag-preach. O kaya ano nangyari sa isang malaking congregation na ito? Kay Pastor Kibuloy. Alam ko, mga kapatid ko, itong si Pastor Kibuloy ay ginamit ito ng Diyos upang lumaganap ang kanyang salita. Subalit, nabihag po siya, nalambat po siya sa pamamagitan ng pagkukulang niya sa kanyang pananampalataya. Unang ibinigay sa kanya yung karangyaan. Hindi niya nakalimutan hanggang sa lumubog siya doon sa kanyang karangyaan. Hanggang sa dumating siya doon sa immoral na paggawa, doon sa sex. 'Di ba yun yung naging kaso niya? Sa gobyerno na merong nagdemanda sa kanya. Ito po ay hindi gumagawa ng kwento. Ito po ay ngayon nga nakakulong na siya. O, may nagreklamo sa kanya na member niya, kaya siya ay nakulong. At meron pang isang kaso na nasa Amerika na ganun din, na hinaras siya ang babaeng ito. Sa pamamagitan po ito ng misang paghiwalay natin sa salita ng Diyos at pananalangin natin. Hallelujah! Ito pong i-share ko sa inyo ay may kinalaman din po ito sa ibinibigay ko sa inyong introduction o paunang pagpapaalala. Ang akin pong ay babahagi sa inyo ay nandito po madalang po ako magbigay ng sharing ng words of God dito pa sa Old Testament. Kasi ito na po yung ating bagong buhay o yung modern na pamamaraan. Nandito na po tayo sa New Testament. Ito pong Old Testament, sa totoo lang po, bagamat dito may nakukuha tayong mga bagay na nagiging gabay sa ating pananalig o pananampalataya sa Diyos. Subalit, ito na po yung yung anak na po, yun na andito sa New Testament. Ito pong Old Testament, sa totoo lang po, ito po ay para lamang doon sa mga Israelita. Opo. Sa mga taga-Israel. Hindi pa po tayo kasama rito. Tatandaan nyo po. So, may makukuha rin tayong mga dapat nating i-sharing na maia-apply natin sa ating buhay Kristiyano. So, ngayon, nandito po yung aking i-share sa inyo. Nasa Book of Samuel. 1 Samuel po ito. Kung maalala po ninyo kung sino po yung familiar dito, yung pagiging, nung unang magkaroon ng hari, ang mga tiga-Israel. Sino po ang unang naging hari? Bago po yung matapos yung mga hukom. Hukom po muna kasi mga judge. So, nagkaroon ng hari. Sino ba tong haring ito na unang itinalaga ng ating Panginoong Diyos? Walang iba kundi itong si Saul. So, ano po ba ang maibibigay ko sa inyo na aral sa buhay ni Saul? Kasi itong si Saul, hindi po nagtagal yung kanyang paghahari. Nagalit po sa kanya ang Diyos kasi po siya ay sumuway po siya. Opo. So, ito ay mababasa natin dito sa page 22 to 24. Babasahin ko po. Ito po yung sinasabi rito. Babasahin ko muna sa English. Kasi
meron pong minsan may nanonood ng mga ibang lahi po. Subalit ito po ay babasahin ko rin po sa Tagalog kasi itong aking Biblia English Tagalog po ito. So sabi po rito sa 22, Samuel said, etong si Samuel, isa po itong propeta na siya po yung kinakausap ng Diyos. Which does Lord prepare obedience or offering and sacrifice? It is better to obey him than to sacrifice the best sheep to him. Rebellion against him is a bad witchcraft, and arrogance is simple as idolatry. Because you reject the Lord's command, he has rejected you as a king. Verse 24, yes, I have sinned. Saul replied, I disobey the Lord's commands and new instructions. I was afraid on my men, and did what they wanted. But now I beg you, forgive my sins and go back with me, so that I can worship the Lord. Hallelujah! Ang sabi po roon, sinabi ni Samuel, akala mo ba higit na magugustuhan ni Yahweh ang handog? Kasi, ang nangyari po rito, etong si Saul po, inutusan ng Diyos na puksain itong kaharian ni Agag. Kung di ako nagkakamali. Tama, itong si Agag. Itong si Agag po, kalaban po ito. Ito po yung mga sumasamba. Kasi noong time na yun, kapag ka inutusan ka ng Diyos, pati yung mga sinasamba nilang mga ribulto, ipinasisira ito ng Diyos. O ano man bagay na naroon. Kasi may may connection to ron eh. So, nung ito matalo na ni Haring Saul, kinuha po nila yung mga ibang bagay na naroon. Unang-una na yung mga hayop. Kinuha po nila. Subalit, ang utos sa kanila ng ating Diyos, lahat walang ititira. Kasi yun yung mga naroon, yung mga tao, mga hayop, ano man bagay roon, ay may connection na doon sa ayaw ng Diyos. Kaya, wala silang dadalhin. Actually, ito nga, sinusunog nga ito sinusunog nila. Pagkatapos na ito, mapatay nila, sinusunog po ito para walang matirang bagay na makikita. Kasi itong lugar na ito, pakasakop nila sa isang lugar, tinitirahan po ito ng Israel. Tinitirahan po ito ng Israel. Kaya ito'y ipinasasakop at ang Diyos po yung siyang nangunguna rito. Kumbaga siya yung pinaka-commander-in-chief dito sa labanang ito. Sumuway po ito si Haring Saul. Dinala niyo po yung magagandang mga hayop na maganda naman yung hangarin niya. Yung mga iba, yung mga reject, hindi niya dinala. Ang sabi niya, ang paliwanag niya, ito'y maihahandog ko sa Diyos sapagkat ito ang gusto ng Diyos. Yung mga mahuhusay na hayop. Kung di ako nagkakamali, nagdala rin siya ng mga babae. Nagdala siya ng mga babae na mapapangasawa niya. Mga batang babae na mapapangasawa niya na ito yung mga virgin pa. Kung di ako nagkakamali dito sa istorya ng book na to. So, nagalit ang Diyos sa kanya. Ipinatawag itong si Propeta Samuel. Ang sabi nga rito ng Diyos sa kanya, sinabi ni Samuel, akala mo ba higit na magugustuhan ni Yahweh ang handog at hain kaysa pagsunod sa kanya? Ang pagsunod sa kanya ay higit sa handog at ang pakikinig ay higit sa haing taba ng tupa. Ang pagsuway sa kanya ay kasing sama ng pangkukulam at ang katigasan ng uloy. Tulad ng pagsamba sa Diyos-Diyosan pagkat sinuway mo si Yahweh, aalisin ka sa pagiging hari ng kanyang bayan. So, sumuway po ito si Haring Saul. So, ano ibig sabihin ko kanina, yung pasikali ko, yung unang introduction ko, na kay Pastor Kibuloy. So, si Pastor Kibuloy naging, na siya, yung lumago na yung kanyang congregation, yung kanyang church
marami nang nagiging branch, maging sa ibang bansa ay nagkaroon siya ng mga branches. Lumago. Subalit, nang sumuway siya, ito'y bumagsak. Opo. Asan siya ngayon? Nasa jail siya. So ito naman si Haring Saul. Patanggalin siya sa pagiging hari ng Israel. Ang sabi ni Samuel, propeta. Hallelujah. Dito na nga itong papasok si David. Hallelujah. Ano ang sabi? Masigit ang pakikinig. Kasi hindi ka naman basta. Sabi nga sa Hebrews, sa Book of Hebreo, sa pakikinig nanggagaling ang pagsunod at ang pananampalataya. Makikinig ka muna. Paano ka susunod kung wala ka namang mapakikinggan? Ang sabi rito ang pakikinig ay higit na hain ng taba ng tupa. Kasi alam nyo ba kung bakit siya ikinumpir dun sa taba ng tupa? Sapagkat ito yung gusto ng Diyos, yung kapag yung taba ng tupa, ito'y iniihaw mo at yung pinakausok nito ay umapailang lang, tumataas sa kalangitan. Gustong-gusto ng Diyos yung amoy ng taba ng tupa. Hallelujah! Nung kapanahonan na yun, kapag sila'y nag-o-offer ng mga ganito. Hallelujah! Kaya ganito ang nangyari kay Haring Saul. Ano ang sabi ni Haring Saul? Sinabi ni Saul kay Samuel, nagkasala ako, sinuway ko ang utos ni Yahweh. At ang bili mo sa akin, natakot ako sa aking mga tauhan kaysa sinunod ko ang gusto nila. Ngayon nga, isinasamo kong patawarin mo na, samahan mo akong dumalangin kay Yahweh. Nagpapasama siya sa Diyos upang dumalangin. Pero kung babasahin niyo po itong akabuuan, hindi na po siya napatawad. Tinanggal na po siya. Tinanggal na po siya ni Samuel na inuutos sa atin inuutos ng Diyos kay Samuel na pinahanap na kay Samuel yung lahi ni Jesse, anak ni Jesse na si David, na siyang ipapalit dito kay Haring Saul. Kaya nga, nagrebel dito si Saul nagrebel ito, hari na si David, pero ito si Saul ayaw pa niyang bumaba sa kanyang trono. Nandun pa rin siya. May time nga rito na ipinapapatay niya itong si David, pero wala na kasi itong si David, hinirang na ng Diyos to kaya ano man ang gawin niya, wala na siyang magagawa. Patuloy na manunungkulan itong si David sapagkat siya ay pinahira na. Kasi bago ka maging hari, papahirang ka ng propeta ng langis. Ituturo doon sa propeta ng Diyos kung sino yung tao na pupuntahan mo at papahira mo to ng langis. Kapag ito'y napahira mo ng langis, ito yung pinaka-sign upang ikaw ay maging leader ng Israel o maging hari. Ikaw kinakailangan ay pahirang ka. Kasi itong mga propeta, ito rin yung lumalapit sa Diyos. Sila yung nakikipag-usap sa ating Diyos noong time na yun. So, marami po nito sa ngayon, sa kapanahon na natin. Marami po ang mapupulot nating aral dito sa isinesharing ko sa inyo dito sa Book of Samuel. 1 Samuel page kapitulo 15 talatan 22 hanggang 24. Ano ang sabi ng ating babalikan natin? Which does the Lord prefer? Obedience or offerings and sacrifice? It is better to obey Him than to sacrifice the best sheep to Him. Ano raw ang pinakamagaling o pinakamainam sa Diyos? Ang maghandog o ang sumunod sa Kanya? Obedience. Alam niyo po, sa totoo lang, walang pinakamabuti kundi ang sumunod sa Diyos. Isa pa, bibigyan ko kayo ng babala. Itong mga nagli-leader sa pag-worship. Although, ang pag-worship ay pag-glorify sa Diyos. Pero, sinasabi rito, ang paghahandog ay mas mainam kaysa pagsunod sa Diyos. Kasi, ang iyong pag-awit sa Diyos, ang iyong pagsalita sa Diyos ng pagpapasalamat, maaari lamang itong iyong bigkasin
Subalit malayo naman ang iyong sinasabi nga sa Bagong Tipan, ang mga taong ito'y malapit ang aking pangalan sa puso nila, puro papuri. Subalit, ang nilalaman ng kanilang puso ay taliwas doon sa nilalabas ng kanilang bibig. So, hindi po magkaparehas. Hindi po magkaparehas. Excuse me. Kaya, yung mga leader ng mga nagwo-worship, worshiper leader. So, papaalala ko po sa inyo, minsan meron pong pag-worship na hindi na maintindihan kung para sa Diyos. Sapagkat napakaengay na. Nagpapagalingan na sila. Mga boses na talaga namang nagsasayawan na parang worldly na po ang nangyayari. Alam nyo po, kapag tayo nag-worship sa Diyos, meron po tayong kaayusan. Tandaan nyo po, ang nangyayaring pag-worship ngayon ay parang wala nang pinagkaiba sa sanlibutan. Yung mga nagko-concert ng mga band, wala na po tayong pinagkaiba. Naghihiyawan tayo. Sasabihin nila fulfill sa spirit, hindi yan fulfill. Fulfill ka sa sa worldly flesh. Para sabihin ko sa iyo, dinadaya ka ni Satanas. Sapagkat ang pag-worship sa Diyos ay merong kaayusan. Meron pa kung ano-ano ka marinig ng mga salitang wala naman yung araw-araw. Alam nyo, mga kapatid ko, hindi ito tunay na simbahan ng Diyos. Ito po ay isang kulto. Ito po ay isang simbahan na nagpaparami lamang ng miyembro. Matakot po kayo. Ang sabi sa Biblia, tsikin nyo kung kayo ba ay nakatayo pa. Ang sabi nga ni Pastor Efren na narinig ko, tsikin nyo kung kayo nakatayo pa. Ito'y matatagpuan natin sa Bagong Tipan. Baka tayo ay bagsak na, akala natin. Tayo ay Kristiyano pa. Ang isipan natin, iniisip natin, Kristiyano pa tayo. Subalit, ang ating pagkakatayo, kinakain na pala ang ating paniniwala ng maling pagsamba natin. Hallelujah! Yan ang sinasabi ko sa iyo, sa inyo, mga kapatid ko. Tingnan natin kung ang mga ginagawa natin ay kaaya-aya sa Diyos. Sapagkat, patulad ng sinasabi rito, although maganda ang hain at handog, subalit mas maganda ang pagsunod at pakikinig sa salita ng Diyos. Obey. Sabi nga ng New Testament, saan mo makikita na ikaw ay Kristiyano? Sa bunga ng iyong pananampalataya. Hindi yung sa pagkanta mo ng maganda sa Diyos, na nagsasabi ka, maraming salamat Diyos, purihin ka, may paiyak-iyak ka pa. Subalit paglabas mo ng simbahan, eto ka na, nanonood ka ng TV na kung ano-ano, ng bold o kung ano-ano, nakikinig ka o nakikiisa ka dyan sa mga sa mga worldly. Hallelujah. Sino ba dinadaya mo? Dinadaya mo ba ang Diyos? Hindi mo madadaya ang Diyos. Dinadaya mo ang iyong sarili. Hallelujah. Kaya nga ito siya rin Saul ay hindi nagtagal sa kanyang paghahari sa Israel. Siya po ay tinanggal ng Diyos sapagkat sumuway po siya. Pinakialaman niya yung mga bagay na hindi naman dapat sinasabi ng Diyos. Dinala niya yung mga hayop o yung mga babae na pinangasawa niya. Dahil may katuwiran siya. Ito naman ay maihahandog natin sa Diyos. May sinisipa siya rito. Yung mga tauhan niya, pinakialaman daw. So, nagkaroon na ng turuan. Ganyan naman nangyayari sa gobyerno ngayon, di ba? Yun na yung talagang kumuha, nagtuturo pa ron. Point. Magtuturo ka dyan para maging safe ka. Point safe. Hallelujah. Mga kapatid ko, itong isineshare ko sa inyo ay napakaganda ng ipinakikita sa atin ng Diyos. Ang ipinakikita niya rito ay ang pagsunod at ang pakikinig. Sabi nga rito, ulit-ulitin ko sa inyo, ang pagsunod sa Kanya ay higit sa handog.
ang pakikinig ay higit sa hain ng taba. So, tama po ang Biblia at tama rin ang Diyos sapagkat bago ka sumunod, kinakailangan makinig ka muna. Kasi kung hindi ka makikinig at bigla ka na lang tatakbo, ano ang gagawin mo? Sige nga, makinig ka muna. Siguro may nagkulang dito kay Haring Saul nung kapanahunan niya. Bigla na lang kagad siyang tumakbo. Bagamat ipinapapatay yung mga tao ni Agag nung time na yon, nakalimutan niya yung huling sambit ng Diyos na huwag kayong magdadala ha. Lahat patayin nyo, sunugin nyo. Ang narinig lang siguro ni Haring Saul, patayin. Sapagkat na sa puso niya, alam niya na kapag kumuha ng hayop, ito'y ginagamit paghandog sa Diyos. Subalit ayaw nga ng Diyos ng mga nanggagaling doon sa mga tao na ipinapapatay niya. Bakit? Sapagkat ito ay mayroong connection doon sa pagsamba sa Diyos-Diyosan at pagsuway sa Kanya. Ayaw niya. Kaya nga nung time na yun sa Old Testament, mga kapatid ko, maging ang pag-aasawa ay hindi sila pinag-aasawa sa ibang lahi, kundi doon lamang sa buong Israel. Kaya kung bakit napahamak din si Haring Solomon. Kung babasahin nyo, itong magiging susunod, itong anak ni, kung di ako nagkakamali, bali anak to ni David, si Haring Solomon. Bakit din ito nagkasala? Sapagkat nag-asawa siya ng napakarami at yung isa pa sa napangasawa niya ay yung prinsesa ng Ehipto na dala-dala yung mga ribulto na sinasamba nila doon sa kaharian nila. Hallelujah! Mga kapatid ko, napakadali namang unawain ang salita ng Diyos para hindi tayo maligaw. Kung meron lamang kayong santong banal na espiritu at katotohanan sa inyong puso na pagsunod. Hallelujah! Hindi po tayo maliligaw. Hindi po tayo maliligaw. Kasi katulad itong isinesharing ko sa inyo, bakit naligaw ang ating itong ating pinag-uusapan ngayon, itong si Haring Saul? Sapagkat ginawa niya isang bagay na hindi naman pinagagawa ng Diyos. Opo, tinanggal siya sa pagiging hari. Ano sabi kay Propeta Samuel? Buhat ngayon. Sabihin mo kay Saul, ngayon na lang ang paghahari niya, siya'y tinatanggal ko na sa paghahari niya sa bayan ng Israel. Pero nagpumilit pa rin to si Haring Saul, kaya kung babasahin mo itong 24, sinabi ni Saul kay Samuel, nagkasala ako, sinuway ko ang utos ng Diyos at ang bilin niya sa akin, natakot ako sa aking mga tauhan. Ito yung sinasabi ko kanina, nagtuturo na siya rito. Kaya sinunod ko ang gusto nila. Ngayon ako isinasamo kung patawarin mo na at samahan mo akong dumalangin kay Yahweh. Hallelujah! Naalala ko pa yung sa Bagong Tipan. Minsan lang daw inihain ang ating Panginoon sa krus. Kaya panatilihin natin na malinis ang ating buhay dahil hindi na pwedeng paulit-ulit. Kanya nga itong nang nagre-request siya kay Samuel ng siya'y samahan sa Diyos upang humingi siya ng tawad. Hindi na po siya napatawad. Hindi na po siya napatawad kasi ang Diyos ay pag sinabi niya isang bagay na ganun, malabo ka nang mapatawad. Kaya tandaan niyo po, lalong-lalo na yung mga Kristiyano ngayon na hindi nakakaunawa. Ang Diyos daw mahabagin. Mahabagin ang Diyos. Inuna nga niya tayong bigyan ng pagkakataon upang tayo maligtas. Pero kung gumagawa ka ng kasalanan, sabihin mo sa sarili mo kung mahabagin ng Diyos. Hallelujah! Maraming salamat po. Sana po itong aking binahagi sa inyo sa pamamagitan po ng Santong Banal na Espiritu ng Diyos ay makatulong sa ating pagiging Kristiyano. Makapagpalakas po ito sa paniniwala natin, pananalig natin sa Diyos. Ako nga pala si Kuya Dolpo nyo o si Kuya Rudy nyo. Ako rin ay nagbibigay ng sharing sa mga simbahan na gustong magkaroon ng kalakasan at malinaw na paniniwala sa ating Diyos. At gayon din, kung nais nyo po na meron po kayong mga problema, sakit, may mga number po ako dyan. Hindi po ako nagpapagaling. Kanya ko po sinasabi yan sapagkat
ang Diyos sa nagpapagaling. Ito'y pangako niya. Marami na po akong pinanalangin na cancer. Gumaling po sila. Opo. Ayoko lang pong i-ano sa inyo yung mga pangalan. Bahala na ang Diyos ang mag-glorify. Basta, ipinakikita sa akin ng Diyos na siya'y tumutugon sa isang katulad ko na humihingi ng awa sa Kanya, sa mga taong ito. Opo, puro cancer po itong mga gumaling. Hallelujah. Hindi po ako katulad ng mga ipinakikita sa TV na ginagamit ang pangalan ng tatakbo ganon. Hindi po. Wag po kayong maniwala diyan. Hindi po ganyan hindi po ganyan ang nais ng Diyos. Ang nais ng Diyos, ulit-ulitin ko sa inyo, ay nasa kaayusan at nasa katotohanan. Maraming salamat po. At kung gusto niyo po magkaroon ng Bible study sa inyong tahanan, may numero po akong inilalagay lagi sa aking mga posts. Mag-message lang kayo sa akin, tumawag kayo. Kahit anong oras, handa akong tumugon. Maraming salamat po mga kapatid. Pagpalain kayo at ang kapayapaan ay sumainyo sa kapangyarihan ng ating Diyos Ama na siya nagbibigay sa atin ng buhay.